Sa hapong ito, itutuloy po natin ang ating pag-aaral ng fourth installment ng ating Statement of Faith. So, para sa hapong ito, ganito po ang magiging outline ng ating pag-aaralan. Nakikita niyo po sa ating screen. Ang statements 13 through 16 ang ating mga tatalakayin. Sa statement 13, nandyan ang ukol sa paghihiwalay ng iglesia at ng estado at ang autonomy ng lokal na iglesia. Statement 14, ukol sa pamahalaan ng lipunan. Statement 15, ukol sa pag-aasawa. Statement 16, ukol sa mga huling bagay. Unahin po muna natin ang ukol sa paghihiwalay ng iglesia at ng estado at ang autonomy ng lokal na iglesia. At ganito po ang summary ng tinuturo ng scriptures tungkol sa separation ng church and the state. And ganito po ang sinasabi, ang mga alagad ni Kristo or ambassadors of Christ, ang mga Kristiyano ay nabibilang at kumakatawan sa isang kaharian na hiwalay at naiiba sa mga kaharian ng mundong ito. Habang inilalarawan at tinatanaw ng iglesia ang parating na kaharian ni Kristo at ang pagpapahayag at kalwalhatian ng haring ito, naniniwala tayo na ang paghihiwalay ng iglesia at estado ay dapat panatilihin. Ang bawat isa may kani-kanyang tungkulin na dapat tupdin ng walang panghihimasok mula sa isa. So, kinikilala ng scriptures na ang tungkulin ng state at saka tungkulin po ng church ay magkaiba. At hindi dapat nanghihimasok ang government, especially sa church affairs. Although we saw itong mga bagay na ito, na-test ito noong pandemic, nakita natin sa abroad kung paano i-persecute ng government yung mga churches. Nagpapasalamat din tayo sa Panginoon na nakita natin ito during our lifetime. At nakita rin natin kung paano na magtagumpay yung mga churches sa pag-uphold ng separation of church and the state. Buksan lang po natin sandali sa 2 Corinthians 5:20, John 18:36, yung iba sa Luke 17:20-21, at saka sa Romans 14:7-9, and then 12. Basahin lang po natin ito, and then tingnan natin kung anong sinasabi ng scriptures tungkol dito sa separation of church and the state. Sige po, yung unang nakabukas ng passage, pakibasa na lang po. 2 Corinthians 5:20. 2 Corinthians 5:20. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Okay. So, makikita natin doon yung illustration ng Christians or Christ followers as representatives of the kingdom of Christ. So, tayong mga ambassador, ano ba ginagawa ng mga ambassador? Sila po ang nag-establish ng relations sa iba't ibang mga bansa. Sila yung kumakatawan doon sa, for example, Philippine ambassador, kumakatawan sila sa Philippines sa iba't ibang mga bansa. Tayo naman, we represent the kingdom of Christ or Christ Himself sa iba't ibang mga bansa dito sa iba't ibang mga kingdoms dito sa mundong ito. At may sinabi doon si Pablo sa mga taga-Corinto, ano yung message nila? We implore you. Ano daw yun? To be reconciled to Christ. So, message natin is to convict the kingdoms of this world na may problema. At ang problema ay ang kasalanan ng tao at hiniwalay tayo nito sa totoo o yung tunay na hari, si Jesucristo. And that man needs to be reconciled to the King of Kings, Jesus Christ. Buksan po natin sa John 18:36. Ano po ang sinasabi? Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world."
Okay? So, yung sinabi dyan ni Kristo that my kingdom is not of this world, otherwise my followers or my disciples would have been fighting for me para ma-retain siya. Ang point lang niya doon, yung mga, dahil ang kingdom niya ay hindi dito, it does not matter na hindi siya ma-retain. Kung tutuusin, kailangan pa nga niyang mamatay. Makikita natin na iba ang operations ng kingdom ni Jesucristo. Ang tawag namin nga dyan sa theology, it's actually yung reverse siya. Reverse siya ng kingdom of this world, yung kingdom ni Jesucristo. And so, makikita natin sa salita ni Jesucristo na yung kanyang kingdom, although it is the right side up because He is the rightful king, pero when we look at this world and compare yung kingdom ni Kristo, it's actually yung reverse. Saan ka nakakita ng kingdom na kung saan sinave niya yung kanyang mga kinasasakupan sa pamamagitan ng kamatayan. So, sinasabi ni Kristo, dapat nga akong mamatay. And so, hindi pinaglalaban, hindi nag-aaway, hindi nakikipag-away ang aking mga alagad sapagkat hindi kailangan. My kingdom is not of this world. So, tuloy natin. Luke 17:20-21. Being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, He answered them, "The kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Nor will they say, 'Look, here it is,' or 'there,' or 'Behold, the kingdom of God is in the midst of you.'" Okay. So, sinasabi din dyan ni Kristo na ang kanyang kaharian ay hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. This is spiritual. So, ang kanyang kingdom ay hindi na o-observe. Kung itatie-in natin dyan, pati yung sinabi ni Jesucristo doon sa John chapter 3, kiniklaim ni Nicodemus at ng mga Pharisees, sabi ni Nicodemus, alam namin na ikaw ang Mesiyas, and we observe the power of the kingdom through you. Anong sabi ni Jesus Christ? Verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. So, sinasabi ni Jesus Christ, hanggat hindi ka pinapanganak muli, hindi mo makikita ang aking kaharian. Hindi yun. Yung nakikita nyo at sinasabi nyo ngayon, hindi yan. Sapagkat hindi naman kayo pinanganak na muli. And so it requires it requires spiritual eyes, it requires new birth para makita ang kaharian ni Kristo. His kingdom is not of this world. His kingdom is not material and cannot be observed by physical eyes. Tuloy natin. Romans 14:7-9, tapos 12. Ano po ang sinasabi? Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nangabubuhay, o kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay ng muli, upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 12. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Okay. Ganda niya. So, sinasabi yan ang kinaganda ng pagiging mamamayan ng kaharian ni Kristo. Whether we live or we die to Christ. No? And para sa kanya, it is pag kinonect din natin yan sa sinabi ni Pablo, yung uncertainty niya sa Philippians, for me to live is Christ, but to die is gain. Dito naman sa Romans, ganyan din ang sinabi niya, no? May similarities. At sinasabi niya dyan, whether I live or die, I die to my Lord, di ba? It is both to our benefit. It doesn't matter whether I die or I live. Hindi yun para sa sarili natin. Rather, it is both gain or blessing para sa mga believers because
they are members of the kingdom. And as members or citizens of the kingdom, we live and die in the name of Christ. Ano yung sinabi sa verse 12? Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Okay. At the end of the day, kailangan meron tayong accountability sa ating master. At dapat natandaan natin that we live or die and give accountability sa harapan ng Diyos. At darating yung panahon na lahat magbibigay sulit. Ang question is, sino ang magsasalita para sa iyo? Para sa mga believers, nandyan si Kristo. Because He is. Tayo ang ambassadors niya. And so He will speak for us in front of the whole world, in front of all mankind, in front of the universe. Siya ang magsasalita para sa atin. Pero kung wala si Kristo, kung wala ka kay Kristo, sino ang magsasalita para sa iyo? Sa harapan ng dakilang kukob. Sa mga court cases, kailangan ganun. Meron kang representative. Hindi ka pwedeng basta magsalita, diretsahan sa judge. Kailangan meron kang counselor or may counsel ka, may attorney ka. Sino magsasalita para sa iyo? Yun yung question mark. At dun mag-fail, dun bigo ang buong mundo. So dito makikita natin ngayon, dito sa paghihiwalay ng iglesia at estado at kalayaan ng pamamahala ng lokal na iglesia, ang iglesia ay under sa kaharian ni Jesucristo. At hindi pwedeng manghimasok ang government. Although ang government ay in-establish rin ng Panginoon, at may kanyang may separate na responsibility ang government. Pero hindi ito pwedeng manghimasok basta-basta sa church. Kaya nga, nung 2022, nung niregister natin sa Securities and Exchange Commission yung church, natuwa ako dahil doon sa setup. Although matagal na yung setup na yun, corporation soul, kasi yung ibang mga churches, ang nangyayari, kailangan, parang taon-taon nagre-report sila. So in a sense, hirap na hirap yung mga churches ngayon para sumunod doon sa government regulations dahil iba yung in-applyan nilang category. In our case, dahil sa corporation soul tayo, ang lumalabas, yung mga responsibilities natin, hindi basta-basta pwedeng panghimasukan ng government dahil doon sa category natin. Ang isa pang church na nag-apply sa category na natin, na corporation soul, is the Roman Catholic Church. So, natuwa ako nung tinuro sa akin yung category na ito. Nagpadali na rin tayo na i-apply ito sa SEC para meron na tayong corporate personality, at least sa government. That way, nakakapag-comply tayo sa registration. Pero at the same time, ayaw rin natin na basta-basta tayo panghimasukan lang ng government. So, merong mga ganong klaseng provisions para doon sa ating category sa registration. Tuloy natin. Next. So, may mga realms. In the Bible, hindi lang basta government at saka church ang may mga realm. May tatlong realms na in-establish ang Panginoon sa mundong ito. Yung family, yung church, yung government. Ang family, syempre, ang magiging head dyan ay yung padre de pamilya. Diba? May order yan. Tapos, ang church, syempre, ang maglilid dyan ay yung mga pastors and elders. Or pastors/elders. Tapos, pagdating sa government, syempre, nandyan yung mga hari, mga presidente, at saka may separate na responsibilities yan. Hindi pwedeng manghimasok basta ang tatay o padre de pamilya sa church. At ganun din yung church, hindi pwedeng basta-basta manghimasok sa ating mga pamilya. May kanya-kanyang mga responsibilidad yan. Dito sa society, ganyan yung order na sinet ng Panginoon para maayos ang lahat. Tuloy natin. Bagamat ang lokal na iglesia ay maaaring makipagtulungan sa iba pang lokal na iglesia. So, we're talking about fellowship at saka pakikipagtulungan.
Naniniwala tayo na ang lokal na iglesia ang pinagkalooban ng tungkulin na magtalaga ng mga matatanda na magpapastol sa mga kawan. Pumili mula sa mga miyembro nito yaong mag-aalaga sa mga nangangailangan at yaong mga ilalagay sa ministeryo. Diyan muna tayo. Okay. Makikita natin sa scriptures na ganito ang setup sa mga churches. Nung nag-minister si Pablo sa mga iba't ibang cities, from Greece to Rome, to Asia Minor or Turkey, modern day Turkey, makita natin na sa mga churches niya, inaalagaan niya sila hanggang sa lumago sila sa pananampalataya at sila mismo ang nagpo-produce ng kani-kanilang mga elders at saka pastors. Kaya nga, makikita rin natin na mayroong mga tinatawag na pastoral letters. Katulad ng pastoral letter to Timothy, pastoral letter to Titus, at doon sa mga letters na yon, yung dalawang 1 and 2 Timothy at saka kay Titus, doon sa mga letters na yun, makikita natin may qualifications para sa pagpili ng mga elders or pastors, at saka may qualifications sa pagpili ng mga deacons. Napag-aralan na natin yun previously sa church governance. May kanya-kanyang qualifications yun. Pero ang makikita natin na pattern is that mismo ang churches ang nagpo-produce nito. As the church grows, ang mga pastor nila, mga elders nila, nanggagaling mismo sa loob ng church, hindi sa labas. Pero ang nagiging practice natin sa panahong ito, hindi mo maintindihan din kung bakit. Ang ginagawa ng mga churches ngayon, sisipain yung pastor nila, o pag nag-resign yung pastor nila, kukuha sila sa labas. Whereas hindi dapat. Ang isang lumalagong church, dapat sila ang nagpo-produce ng kanilang mga pastor, mga workers nila, mga deacons nila. Sila dapat ang nagpo-produce yung mga churches. At yun yung nakikita natin sa Bible. Kaya ganyan yung wording dyan. Sinabi dyan, naniniwala tayo na ang lokal na iglesia ang pinagkalooban ng tungkulin na magtalaga. May tungkulin ang church. Ano yung tungkulin na yun? Magtalaga ng mga matatanda na magpapastol sa mga kawan. Pumili mula sa mga miyembro nito yaong mag-aalaga sa mga nangangailangan at yaong mga ilalagay sa mga ministeryo. Next slide. At gumawa ng mga alagad at magdisiplina ng sariling mga miyembro nito. Hindi natin pwedeng disiplinahin naman yung miyembro ng ibang church. Ang dinidisiplina natin yung sa atin. Sapagkat ang iglesia ay may pananagutan kay Kristo na tumubos sa Kanya ng sarili niyang dugo. That is why we need to discipline yung mga erring mga members. Because we are all accountable. We are accountable as a church to Christ our Lord. Dahil dito dapat na malaya ang iglesia na gampanan ang kanyang mga tungkulin nang walang panghihimasok ng alinmang simbahan o autoridad sa politika o pamahalaan. In other words, sa mata ng Panginoon, ang highest institution na pwedeng magdisiplina sa mga miyembro nito ay hindi asosasyon, kundi mismo ang church. Sa panahon natin ngayon, recently, meron na akong mga makikita niyo, meron akong mga pinipost online. Kasi may lumabas na false teacher na paniwalang-paniwala. Ang paniwala ng karamihan, evangelical siya, nagtuturo siya ng tama. Pilipino to, dito sa Pinas yan. For the longest time, malaking-malaki ang ministry niya. Tapos, napansin na takasang nagtuturo ng mali. So, kinall out siya. Kinall out ng mga kapastoral ang attention niya. Kaso, yung asosasyon na kanyang kinabibilangan, kesyo evangelical itong association na ito, ang tagal. So, na-pressure ngayon dahil pinressure ng mga pastor na bakit wala pa kayong sinasabi. So, ngayon, lumabas itong asosasyon ng statement. Kaya sila natatagalan. Tapos, ang sabi nila, sige, pag-aaralan natin ng bagay na ito. Nung naglabas sila, ang dami sa mga churches na nagsabi na hindi nagtuturo ng tama yan. At dahil pinaninindigan niya yung kanyang maling turo, false teacher yan. Hindi na dapat yan pinasasalita pa. At
at yung mga miyembro namin, wawamingan na namin. Hindi na dapat na makikinig sa kanya. So, syempre, ganun ang ng mga churches. Ngayon, itong asosasyon na ito, Quezon Evangelical Association siya, naglabas ng statement, parang 2 to 3 weeks ago, Quezon na dapat ituring nating kapatid yan sa Panginoon, kinausap namin, Quezon ganon. Pero, anong karapatan nyo? Nung una kayo naglabas ng statement, pinipigilan nyo yung mga churches na mag-render ng judgment laban sa taong ito. Nakita nila na tahasang pinaninindigan niya yung mali niyang turo. Hindi siya nagpatinag. Ngayon, kiniklaim nyo, pagkatapos nyo kausapin, dapat i-consider na maging ituring na kapatid yan. Pinaninindigan nga niyan eh. Doon sa statement ng Evangelical Association, wala kang mababasa na nagsisisi itong taong ito sa kanyang kasalanan, sa kanyang maling turo. So bakit natin ituturing na kapatid? Ang pinupunto ko dito ay ito. Huwag nating hayaan na yung mga bagay sa ngayon ang hahadlang sa atin na maging tapat sa salita ng Panginoon. Nakakalito man ang mga pangyayari, pero iisa lang, may pattern na pinapakita sa atin ng scriptures. Number 1, ang highest institution na itinatag ni Jesucristo sa scriptures ay hindi evangelical association, kundi church. The church is His body. At mahal na mahal niya ang kanyang church. Nililinis niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. And therefore, walang sino man ang pwedeng makapagpigil sa responsibilidad ng church na magdisiplina. Kapag sinabi ng church na false teacher yan, walang kahit gaano pa kalaki ang asosasyon na yun, hindi nun pwedeng pigilin ang church sapagkat sa mata ng Panginoon, yun yung kanyang tinatag. Yun yung pinipinpoint ko dito. Kasi noong time na yun, pinipigilan ng Evangelical Association itong mga churches. Huwag muna kayong huwag kayong mag-judge kasi ganyan, huwag kayong mag-render ng bakit hindi kami mag-render ng conclusion? Kailangan na namin warningan ang aming mga miyembro na false teacher yan, nagtuturo na yun ng mali. Hindi naman nagsisisi eh. Tapos ngayon sasabihin nyo na ituring namin na kapatid yan, wala naman kaming nababasa na nagsisisi siya. Tama nga naman din, yung katwiran na yun. So ngayon, ano ngayon itong asosasyon na ito? Nagtuturo ba ito ng tama? Ang maaaring sagot dyan, according to Scripture, hindi nagtuturo yan ng tama. Wala kang mababasa sa Scripture na ituring mong kapatid ang isang false teacher. Lahat ng false teacher na mababasa natin sa Scripture, winarningan ang lahat ng miyembro. Wag kayong makikipag-usap dyan. Wag nyo ito-tolerate yan. Wag nyo papapasukin sa church niyan. Magugulo. Lahat ng kwento sa loob ng scriptures, noong pinasok sila ng mga false teachers, lahat ng ministry nagulo. Wala kang makikita dyan na, ituring nyo yung ganyan na kapatid. Wala. Lahat ng mga false teacher na naninindigan, hindi mo dapat na tinuturing na kapatid yan. Because sabi nga ni Jude, di ba, they are devoid of the Spirit. Wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. So bakit po sila ituturing na kapatid? Sabi pa nga ni John, test the spirits. So, yung tinuturing nila, kailangan i-test yun. So, yun yung hindi pwedeng basta-basta kung sinong asosasyon, kahit napakalaki pa niyan, kahit 500 member association pa yan, hindi pwedeng himasok yan sa church. Basta-basta. Hindi siya pwedeng magbawal sa dapat na tungkulin ng church at hindi niya pwedeng turuan din yung church kung ano ang tungkulin ng church kasi kompleto na ang scriptures. Sinasabi sa scriptures kung ano dapat na gawin ng church which is the body of Christ. Questions? Next. Kung wala ng questions, tuloy tayo. Ukol sa pamahalaan at lipunan. Ano ang sinasabi ng scriptures tungkol sa government? Sa pamahalaan at lipunan o pamahalaan at pamayanan. Sige. Ang mga Kristiyano ay may tungkuling magpasakop sa pamahalaan ng tao dahil ito ay tinalaga ng Diyos. Maliwanag yun. Nararapat lang na parangalan natin at ipanalangin ang mga kapangyarihan sa pamahalaan. Diba? Pray for rulers, diba? For your kings. Ito pa rin ang ating tungkulin, magbayad ng buwis
at tumulong na itaguyod ang pangkalakatang kapakanan ng lipunan bilang bunga ng Ebanghelyo sa ating buhay. Sige, buksan lang natin sandali sa Romans 13, 1-10. At saka tingnan natin yung Old Testament din, kay Daniel 4:17. Ano ang sinasabi sa atin? Sige, Romans 13, 1-10, and then Daniel 4:17. Romans 13:1, let every person be subject to the governing authorities. Yes. For So, the, tama yan. Sige, go ahead. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have to fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, Yes. attending to this very thing. Pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. 8. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word. You shall love your neighbor as yourself. 10. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Okay. So, dyan makikita natin yung general rule, sinabi dyan ni Pablo. Yung general rule or attitude natin pagdating sa government. Okay? Magpasakop kayo sa mga rulers and authorities. Sapagkat at the end of the day, ang government ay instituted ng Panginoon. At yung mga rulers na nandyan, whether they be, in our case, appointed or elected, di ba? Maririnig niyo yung prayer natin. They are ministers of God. Pag sabing minister, they are servants. Katulad rin ng inyong lingkod. Minister tayo ng gospel. Sila ministers ng Panginoon. For what purpose? To protect the welfare of the people. So, matakot kayo kapag gumagawa kayo ng mali. Pero kung gumagawa kayo ng mabuti at sumusunod naman tayo sa batas, wala tayong dapat na ikatakot. Because that is, yun yung purpose ng governments. Now, sabi niya, anong basis nito? So, pag tinignan natin, sabi niya, nagbigay siya ngayon ng summary na pag-ibig natin sa ating kapwa. So, yung attitude doon ay nakaangkla doon ngayon sa Ten Commandments. Sabi niya, all of this is summed up doon sa love your neighbor as yourself, di ba? So, doon nakakaangkla yun sa kautusan ng Panginoon. At the end of the day, yan yung general rule. Pero, mayroong exemptions dyan. Ang question sa ating isipan ngayon, kung ang general rule na siniset ng Bible or attitude na siniset ng Bible ay magpasakop kayo sa mga pamahalaan, paano ngayon kung sabihin natin abusado and corrupt ang government? Paano kung let's say nangyari ulit yung nangyari noong pandemic na nagmalabis ang pamahalaan nang himasok sa church? Kesyo sasabihin ulit sa church, pinagbabawal namin ulit ang pag-worship ng Sunday. Hindi kayo pwedeng mag-worship ng Sunday kasi kesyo, kung ano man yung dahilan nila. Pwede ba yun?
dapat ka pa bang magpasako? O pwede kang mag-disobey? Tingnan natin Daniel 4:17. The sentence is by the decree of the watchers, the decision by the word of the holy ones, to the end that the living may know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom He will and sets over it the lowliest of men. Okay, so sinasabi sa Daniel 4:17, Diyos ang namamahala sa lahat. Siya po ang, even above all governments, siya ang namamahala. So may kanya-kanya silang pamunuan, may kanya-kanya silang rulership or realm. Now, pag tinignan natin yung mga stories sa Bible, makikita natin na may mga stories na katulad nito. Yung bakit ba tinapon si Daniel sa lion's den? Sapagkat may lumabas na government command na bawal mag-pray. Pero anong ginawa ni Daniel? Humarap po siya sa east, binukas ang kanyang bintana para makita pa ng mga alipores ng hari. Tapos nakita siya, nag-pray. So, dahil doon, dinakip siya at tinapon siya doon sa lion's den. Ang tanong, ngayon, dahil pinagbabawal ng gobyerno nila nung panahon yun na mag-pray, tapos ang ginawa ni Daniel ay hindi siya nagpasakop. Ang tanong, tama ba yun? Yes. Sa pananaw ng scriptures, hindi dapat nanghihimasok sa ganyang bagay ang government. Pag sa oras na nanghimasok ang government, binibigyan ng scriptures ang church na magrebelde laban sa government. Hindi dapat na nag-uutos ng mga ganyang bagay ang government. Dapat nga, they are for the welfare of the people. Pero pag ganyan ang ginawa, pumasok na sila sa realm ng religious. Pinagbabawal, halimbawa, yung pagsamba, yung pananalangin, katulad ng time ni Daniel, at tinuturuan sila ng mali. Katulad ng time ni Daniel, sinabi sa kanila, ayan yung napakalaking rebulto. Lahat ay magpatira pa sa rebulto ni Nebuchadnezzar. Ay, hindi ginawa ni Daniel. At ang mga kaibigan niya, nakatayo pa rin sila, nadatnan sila ni Nebuchadnezzar. Anong ginawa sa kanila? Tinapon doon sa pugon. Di ba? So, all these examples of rebellion against government, pag tinignan natin ang analysis at saka recommendation ng Scripture, these are examples when Christians or believers can rebel against government. Kapag tinuruan ka na gumawa ng mali, kapag pinagbabawal ka na gawin kung ano yung nararapat sa Panginoon, yun, pwede kang hindi sumunod sa government. Kasi ang nangyayari doon, nag-overstep na siya doon sa pamunuan niya. So, questions ukol sa pamahalaan at pamayanan. Siyempre, ang pagbabayad ng buwis, wala nang problema. Pag hindi ka nagbayad ng buwis, sigurado may maririnig ka sa scriptures, nagnanakaw ka. So, kailangan siyempre magbayad ka pa rin. Kahit ang Panginoong Jesucristo nagbayad ng buwis eh. Kahit na alam natin na sa bawat lungsod na kanyang puntahan, sinusundan siya ng mga Pariseo at kung ano mga pinagsasabi sa kanya, nagbayad pa rin siya. Okay? Gawin natin ang mabuti. Gawin natin yung nakalulugod sa harapan ng Panginoon. At the end of the day, ang sinusunod pa rin natin ay si Kristo. Ano ba ang sinabi niya? Kapag tumaliwas ang government, pwede tayong, ang attitude dapat dyan, it is Christ whom we serve. Hindi ang tao. Questions? Questions po? Wala? Okay, tuloy natin. Ukol sa pag-aasawa. Punta naman tayo sa pag-aasawa. Yun, mukhang malaki ang ministry natin pagdating sa pag-aasawa. Kailangan natin ituro ito. At maganda na
merong sinasabi ang scriptures tungkol sa pag-aasawa. Kasi hindi lahat ng makikita natin, maririnig natin sa social media ay tama. Iba't ibang pananaw ang nandyan. Pero syempre, kung hindi ka trained na makinig, hindi mo malalaman kung saan nag-uugat yung mga pinagtututuro nila sa social media at saka syempre sa tinuturo sa mga iba't ibang seminar. Okay. So, ang pag-aasawa ay kaloob ng Diyos sa tao. Okay? Maliwanag po yan. Ang pag-aasawa ay kaloob ng Diyos sa tao. Hindi po tao ang nag-invento nito. Hindi po tao ang nag-define. Hindi porket may batas tayo ay ibig sabihin, kahit ang batas natin actually, pag binasa niyo po yung fine print doon sa batas natin, ang batas natin tinatanggap lang kung ano ang definition na pag-aasawa. Pero hindi nila dinidefine. Tinatanggap lang nila kung ano na yung naging practice. Yun ang hindi iniisip ng iba. Therefore, sinasabi sa batas natin na hindi ito nagmula sa tao. Ang pag-asawa ay kaloob ng Diyos sa tao. Nag-ugat sa paglikha, in creation, ang pag-aasawa ay tinalaga bilang tulong para sa mag-asawa sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin na magbigay luwalhati sa Diyos. Ang purpose ng pag-aasawa is to glorify God. Pero ang pinalalabas sa atin sa social media, kaya kayo mag-aasawa, ay para, number 1, ay dahil mahal nyo ang isa't isa. Number 2, para sa sarili mong, kung mahal niya ako, di ba, pinapromote yun. Kung mahal niya ako, edi pakakasalan niya ako. Parang ganon, di ba? So, ang point lang doon, ano yung point ng number 1? Dahil sa iniibig niyo isa't isa? For love? So, sabi naman ng iba, pag tinignan mo yung statistics ng mga mag-asawa ngayon, almost 50-50 sila. Yung mga 50 na nag-asawa, naghihiwalay. Tapos 50%, hindi naghihiwalay. So, walang guarantee daw, based sa statistics. Pangalawa, sinasabi nila, kung mahal mo ako, pakasalan mo ako. Ngayon, anong punto nun? Pag yung perspective doon sa pag-asawa, iniisip ko kung paano yung sentence construction ko. Sino ang nakikinabang talaga? Pag sinabi mong ganun, kung mahal niya ako, dapat pakasalan niya ako. Sino nakikinabang doon? Ang babae. Babae kasi nagsasabi nun eh. So, ang lalabas ngayon, buong buhay nilang mag-asawa, kailangan babae yung nakikinabang. Kaya ngayon, lumalakas ang mga loob ng mga babae, ang mga lalaki nagiging under. Ngayon, sa mga lalaki naman, wala na, dahil ayaw nila ng problema, kakayaan na lang. Okay. So, malaking problema yun. Kasi, ang in-establish ng Diyos sa mag-asawa, kailangan ang babae ay nagpapasakop. Ang lalaki ay nagli-lead. Okay? Pero nagli-lead siya in such a way dahil ang babae, kailangan ang pagli-lead niya tulad ng pagli-lead ni Kristo. Tapos, ang babae magre-respond sa lalaki tulad ng pag-respond ng church ni Kristo. So, yung right way of marriage, nakikita natin sa gospel. Pero we do not see that sa buhay natin. Nakikita natin ngayon, kailangan puro ako. Kaya nagkakaproblema ngayon ng mga mag-asawa. Kasi ang perspective nila, kailangan respetuhin mo ako, kailangan matupad ko ang pangarap ko. Katulad nung, ano yung pinanood ko, na sinabi ko hindi ako natuwa. Kila Dingdong. Kay Dingdong? Rewind. Napanood namin yun. Opo. So, pinanood ko. Kasi, napansin ko, ang daming lahat ng mga natuwa, paglabas, iyakan. So, sabi ko, ano kaya to? Bakit parang ang daming nanonood? Tapos, nagagandahan naman daw sila. Pero may problema rin syempre theologically. Hindi ko natatalakayin yung theological niya. Yung kay, sino yun? Yung electrician doon.
Di ba may electrician doon? Si, ano pangalan niya? Basta yung electrician, yung kausap ni Ding Dong. Hindi ko na tatalakayin yun. Ang talakayin na lang natin yung kay Marian. Yung problema ni Marian. Mali kasi ang pananaw niya. Nag-asawa siya, tapos ang nangyari, gusto pala niya i-pursue yung kanyang pangarap, di ba? Sabi niya, tapos kausap siya nung nanay niya, si Connie Reyes, di ba? Sabi, bakit puro asawa mo na lang? Medyo na ako doon. Bakit puro asawa mo na lang? Di ba may pangarap ka? Bakit hindi mo sundin yung pangarap mo? Tapos ngayon, ang nangyari, ang ginawa niya, bumili siya ng tickets, di po ba? Bumili siya ng tickets para sa sarili niya at sa kanyang anak papuntang Singapore, iiwan nila si Ding Dong. Ano tawag mo doon? Di pagtataksil, wala kang third party. Pero tinuturuan mo yung asawa na gumawa ng isang bagay, iiwan niya yung asawa niya dito sa Pilipinas para sundin mo ang pangarap mo. Ano tawag doon? Ang tawag sa Bible doon ay selfishness. Hindi lang selfishness yun. Dahil meron kang gustong kunin na bagay at nang hindi kasama ang asawa mo, ang tawag po doon ay pag-iimbot. Ang tawag po doon ay ang tawag doon? Covetousness. Hindi tama yun. Dapat sa buhay mag-asawa, nandun tayo, yung term na, Tagalog term na nagbibigayan. Pero I think ang pinakatamang term dyan ay hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Pag sa buhay mag-asawa, kailangan nabubuhay ka para sa asawa mo. Ang buhay mo, binibigay mo para sa kanya. At ganun din ang babae. Binibigay niya ang kanyang buhay para doon sa kanya kaisang laman. Kaya nga magkaisang laman ang tawag sa Bible. Hindi lang sila basta partners. Legally, ang pananaw ng batas, kaya partners dahil kontrata yan. Pero sa mata ng Diyos, dahil ito ay tipan, kayo ay magkaisang laman. So sa mata ng Diyos, iisang tao kayo. Kaya hindi ka pwedeng bibili ka ng tickets papuntang Singapore, tapos iiwan mo asawa mo dito, hindi mo sinishare sa kanya yung plano mo, tapos pupunta ka doon para masunod yung sarili mong layaw. Cannot be. Pagtataksil po yun. So yun yung nakita ko, hindi ako natuwa doon sa rewind. Na-apply ko ngayon. Habang pinag-aaralan ko ang scriptures, nakikita ko ngayon yung kung saan tumataliwas ngayon yung mga tinuturo sa media. So ngayon, ang perspective natin, the perspective that we take sa marriage is that number one, tipan po ito. Diyos ang nagbigay nito sa tao, therefore may tipan ito. At hindi mo pwede basta-basta na gamitin. Gagamitin mo lang basta gusto mo. Halimbawa, gusto ko mapa sa akin yung anak ko. Therefore, dahil nagkahiwalay kami, gagamitin ko ngayon ang pag-aasawa. It's not that simple. Binigay ito ng Diyos, kailangan natin respetuhin at kilalanin kung anong purpose niya dito. Pangalawa, hindi mo rin pwedeng gamitin yan. Meron iba ginagamit ang pag-aasawa dahil gusto nila ma-promote sa trabaho nila. Diba? Ay, pakakasalan ko yung boss ko. Gusto ko kasi ma-promote. Or yung iba, papakasalan ko girlfriend ko kasi gusto ko ng green card. Maraming ganyan, di ba? So, ang dami nating ginagawa na dinudumihan natin yung kagandahan ng tipan ng pag-aasawa. So, binigay ito ng Diyos, tinalaga bilang tulong para sa mag-asawa sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Bakit? Anong purpose? Bakit binigay? Para luwalhatiin natin ang Diyos. Para luwalhatiin siya. Para sa pagdami ng sangkatauhan at pag-iwas sa immoralidad. Makikita yun sa 1 Corinthians 7:2-9. Ang pagkakadisenyo ng Diyos sa pagkaasawa ay maging panghabang buhay ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae. Kasi isang laman sila eh. Next slide. Ang mga may kakayahang magbigay ng kanilang pahintulot at pagsang-ayon
ay maaaring pumasok sa pag-aasawa. So, ito yung qualifications na ngayon. Gayunpaman, tungkulin ng bawat Kristiyano na tiyakin na sila ay mag-aasawa lamang ayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, kung taliwas ito sa kalooban ng Panginoon, huwag ka nang pumasok dyan. Dadagdagan mo lang ng sakit ng ulo yung buhay mo, di ba? Parang pinukol mo ng bato yung sarili mong ulo. For example, pinagbabawal sa scriptures na lang, na ikaw, Kristiyano ka, huwag mong pakakasalan ang isang hindi nakakakilala sa Panginoon. Kasi mamumroblema ka. Halimbawa na lang, ang madalas na naririnig ko po, na reklamo, pag nakakilala ang isa at isa hindi believer, ang madalas na reklamo na narinig ko ganito, ang tagal niyo naman sa church. Di ba dapat 2 oras lang? Kasi nasanay na 2 oras lang o 1 kalahating oras lang. Bakit buong araw kayo nandyan? Ano ba ginagawa niyo? O diba? Anong isasagot mo? Paano ka magiging mabuting testimony ngayon kung hindi nakakaintindi? At saka bakit ka ba nagbibigay pa dyan? Ano bang bigay-bigay na yan? Ano bang napapala natin dyan? Bigay kayo ng bigay. Niluloko lang kayo niyan, di ba? So may mga ganun, paano ba iintindi yun? Kasi hindi nga pareho ang values. So, kaya sinasabi na rin ng scriptures, Huwag mag-aasawa nang hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi natin, ang isip ng iba pag pinagbabawal, may kinalaman, huwag nyo naman i-judge ng ganyan, mahal ko naman yung tao. Hindi naman natin inaan yung character eh. Ang pinag-uusapan natin dyan, kung anong tingin ng Panginoon. Ngayon, kung believer siya, edi patunayan niya sarili niya. Ngayon, kung unbeliever yan, walang kinalaman si Kristo doon kay Belial. Walang kinalaman ang liwanag sa kadiliman. Hindi dapat pinaghahalo yun. Gayunpaman, tungkulin ng bawat Kristiyano na tiyakin na sila ay mag-aasawa lamang ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang mga hinirang ay hindi dapat nakikipamatok sa mga kabilang sa masasama, ni sa mga nagpapanatili o nagtataguyod ng maling katuruan at mga karumihan. So, maliwanag yan. Halimbawa, kung alam mo na yung asawa mo ay mahilig sa open relationship, pag sabing open relationship, may boyfriend siya, pero pwede pa siya kumuha ng isa pang boyfriend at saka isa pang girlfriend. May ganong klaseng history. At merong ganon. Bakit ka papasok sa ganon? Eh di sinira mo yung kagandahan ng pag-aasawa na binigay ng Panginoon. At the end of the day, kailangan nating maintindihan na ang foundation nito ay this is a gift from God. This is a covenant from God. At dapat nating respetuhin ito. Next slide. Ang pag-aasawa ay hindi dapat nabibilang sa mga ugnayan na pinagbabawal sa salita ng Diyos. Ang mga incestuous marriage at iba pang pinagbabawal na relasyon sa banal na kasulatan ay kailanman hindi magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos kahit pa maipasa ito sa batas ng tao o sa ayunan ng mga nagkasundo. So katulad ngayon, ang isinusulong sa Kamara ay yung Sogye Bill, di ba? Yung same-sex. Ayaw na nga nila yung term na same-sex marriage. Union na lang daw. Kasi ang marriage, hindi pumapayag yung batas. Kasi pag sinabing marriage, it is only between a man and a woman, or man and wife. Pero kasi, kaya sabi nila, ay, huwag na yung marriage na yun, huwag na natin pakilaman yan. Same-sex union na lang. So, pero ganun pa rin yun. Naghahanap din sila ng ganun. Pero, at the end of the day, kung ikaw ay sa Panginoon, dapat mong maintindihan na sa Genesis chapter 1 and 2 pa lang, makikita na natin na ang nilikha ng Diyos, ang nilalang niya ay sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, ay lalaki at babae, at sa Genesis chapter 2, ito ay kanyang pinag-isa. Doon pa lang makikita na natin na yung pinagkakagawa ng tao. Sasabihin nila, kung diyan pa lang ginawa ng tao, bakit ako ginawa ng Diyos na ganito? Lalaki, ang katawan ko, pero ang puso ko ay babae. Ang sasabihin ko, kaya ganyan ka kasi kasalanan mo. May kasalanan ng tao eh.
Hindi niya na kaya. Kayaan nyo na. Ay, baka po anong puso, anong pastor. Hindi na kaya. Alam mo na, wala pang tulong. Kayaan. Ako babawi mamaya. So ganun. Sinasabi nila puso ko, ginawa ko, hindi ka ginawa ng Diyos ng ganyan. Kasalanan natin yan. Ang dapat mo nasisihin si Adan, hindi ang Diyos. Ang dapat sisihin dyan si Adan. Kaya tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi Diyos ang sisisihin dyan. So, yung problema natin dahil kay Adan. So, sinasabi yun ni Apostol Pablo, Romans chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 8. So, lahat yan. From Romans chapter 3, yung beginning of sin, papunta doon sa redemption, yung need for redemption ng tao sa Romans chapter 8. So, ilang chapters yung pinag-uusapan. Diba? So, kahit maipasa pa sa Kamara ang batas na hindi sumasang-ayon ito sa definition ng Diyos, hindi tayo dapat na sumunod sa ganun. Sa abroad, meron ng LGBTQ na same-sex marriage eh. Pero ang ginagawa ng mga churches, sinasara nila ang mga pinto kapag may mga nag-a-apply na gano'n. Ang problema rin ang mga Christian businessmen kasi pupunta sa kanila ang mga LGBT, magpapagawa ng cake, magpapagawa ng ganito. Pag tinanggihan sila, didemanda sila. Ba't mo kami didemanda? Wala naman tayong business relationship. May karapatan kami tumanggi. Bakit mo kami ididemanda? So, ang laking problema dahil sa ganyan. Pero kailangan manindigan ang church. Siguro ang makikita ko lang, ang immediate habang hindi pa naipapasa ang SOGI bill. Kung meron tayong, ang nakita kong immediate na problem sa church or ating kakaharapin at kailangan nating sagutin. Paano kung meron akong kamag-anak na ganito at gusto niyang ikasal siya sa isang LGBT na church? Pero, ang tanong, totoong church ba yun? Hindi. 2, totoong kasal ba yun? Hindi rin. So, because none of those things are truthful or true, then the question is, dapat ka bang nagpa-participate din doon as a Christian? Mahal mo ba sila? Yes, mahal natin sila dahil kamag-anak natin sila. Pero dapat ka ba mag-tolerate ng ganon? The answer is no. Because God is love, and love stands on the truth. If I were to stand on false or lies, I am not for truth. So, yun yung totoo. Pastor, tanong ko lang, sa States ba na-approve na ba yung pagpastor ka tapos may gusto magpakasal sa'yo tapos pag tinanggihan mo yung mga LGBT? Di ba may gano'n na pwede kang ipakulong? Natuloy ba yun? Actually, nag-aaway pa rin sila eh. May mga states na pumapayag, merong hindi. Hindi kaya yung mga LGBT pumupunta sa mga state na kung saan tanggap sila. So, ganun siya. Pero meron country po yata. May ganun. Paano nagkakasal? Dito meron na rin na ano. Pero, Hindi sila pwede magkasal dito. Wala pa din. Merong church. Meron church Yung na kay... puno. Yung naka-rainbow na Oo. Sinasabi nila evangelical sila, pero hindi evangelical yun. Mga liberal actually. Pero walang pangin yung, walang visa yung pagpapakasal Meron dito. bang ganun ba? Ceremonies lang. Christian, ano? Apo, sinasabi nila Christian Kiniklaim sila. nila, Pero hindi. Hindi sila Christian. Kasi ang sinusunod nila, sarili nila, hindi yung scriptures. So, ganun, dun mo lang makikita, dun mo matitest eh. Ang sinusunod nyo ba ay scriptures? Hindi. Ang sinusunod nyo ay emosyon nyo. So, maging ang emosyon natin ay may bahid ng kasalanan. May problema tayo dyan. Pastor, meron kasi akong kakilala rin na LGBT sila, magpapakasal dito sa Pilipinas. Kinukuha nila ninang yung tita ko. Siyempre, Kristiyano ka, Oo. hindi mo tatanggapin yung kahit best friend yun ng anak mo. Sabihin mo sa kanya ng maayos, kaibigan kita, at matagal ang pinagsamahan natin. Mahal kita sa Panginoon. Pero sana maintindihan mo na hindi ko mapapanindigan yan. Tapos.
Hindi kita Itagilid mo, itagilid. Masyadong ano, Pagilid mo. mahimbing na siya. Ayan, mahimbing. Mahimbing na mahimbing. Kaya yun na. So, ganun siya. Hindi, kailangan mong sabihin kung ano yung stand mo para maintindihan niya. Kasi, sabihin mo rin sa kanya, Kristiyano ako. Magkaibigan tayo, pero hindi ko mapapanindigan yan. Ganun lang. Nalulungkot man ako, pero hindi ko pwedeng panindigan yung ganyang bagay. Kilala mo ako, magkakilala tayo. Kung gusto mo yung ganyan, wala akong sasabihin laban sa'yo. Pero ako, hindi mo ako maaasahan sa ganyan. Tapos. Kilala mong Kristiyano ako. Hindi pwede. So, ganun. Okay. Kasi at the end of the day, it's all about truth-telling. Love resides in the truth, not in lies. Asa na tayo? Bilang tipan. Yeah? Sige. Asa ka na? Yan. Bilang isang pagtawag mula sa Diyos, ang mag-asawa ay natawag na maging mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang asawa bilang kanilang closest neighbor. So ito, ang pinag-usapan natin kanina ay ang pag-aasawa bilang tipan. Ngayon, ang pag-aasawa bilang pagtawag or vocation. So tinatawag na maging mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang asawa bilang kanilang closest neighbor at tuparin ang utos na ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ang tinuturo ng society sa atin ngayon, ang dapat na masunod ay ang babae. Mali. Pag pumasok ka sa pag-aasawa, kaya nga sinasabi ko na, eto nga, ilang oras na tayo eh. Kaya, pag sa oras na may mag-aasawa, inaabot kami ng 5-6 na buwan para pag-aralan ng mga bagay na ito kasi kailangan i-test yung intentions kung bakit ka papasok sa pag-aasawa. Ngayon, kailangan matest na ikaw ay ready na ibigay ang buhay mo para sa iyong asawa. At ganoon din ang asawang babae. Hindi naman one way lang. Pero pag pinanood natin ang social media, sasabihin, reklamo ng reklamo, ganyan-ganyan. Mga lalaki mahihina, ganyan-ganyan. Wala nang naliligaw sa akin. Tapos pag may nanligaw, sasabihin, o kailangan ako ang pagsilbihan mo. Eh ikaw, hindi mo mapagsisilbihan ng asawa mo? Hindi. Ano ako? I'm a modern woman. Ay, huwag ka na mag-asawa. Magkakagulo lang kayo. Ang lalaki, palibasa, mahal niya, hindi niya gagawin. May mga kakilala kami ganyan. Sobrang pagmamahal daw ng lalaki, hinayaan na niya yung kanyang asawa. Hindi kasi pastor, meron po akong mga friends na ang sarap sabihin na magpasakop ko sa asawa niyo. Pero minsan ako hindi rin man nagpapasakop. Pero bilang Kristiyano, yun po ang kailangan talaga. Ako, yun yung command. Ang dami po mga modern na babae ngayon na matatapang eh. Ako, ang dami. Ang dami. Kasi yan naman yung order na sinet ng Panginoon. Pag sabi naman kasi na magpasakop ka, ganito yan. Yung pagpapasakop mo, makikita yun sa, pag tinignan yung Ephesians chapter 5, makita yun sa pagrespeto mo sa asawa mo. Kasi siya yung authority, yung head na nilagay ng Panginoon. Therefore, ang lalaki, he is supposed to, pag kinonect natin yun sa Genesis, siya ang dapat na mag-aalaga, mag-iingat sa hatin. Siya dapat ang mamumuno sa lahat ng pamunuan sa mundong ito. Ibig sabihin, siya yung binigyan ng Panginoon na maging hari. So bakit mo, pag lumabag ka doon at hindi ka nagpasakop sa asawa mo, hindi ka rin nagpapasakop sa Panginoon. Anong kalalabasan mo? You are an ungodly woman. Ganun ang kalalabasan nun. Umukulog na ito. Ganun ang kalalabasan. Ngayon, ano yung pagpapasakop mo? Nagpapasakop ka sa asawa mo dahil kinikilala mo si Kristo ang iyong hari. Pangalawa, kaya ka nagpapasakop kasi nagbibigay respeto ka sa Kanya.
para matulungan siya na gampanan ang kanyang tungkulin na luwalhatiin ng Diyos. Sa anong paraan? Napamunuan ng lahat ng bagay at alagaan at ingatan ng hardin. Whether it be the family or yung business, basta lahat ng binigay sa kanya ng Panginoon, kailangan pamunuan niya yon. Ikaw, magpapasakop ka sa kanya para matulungan siya doon. Kasi ang babae nga ang helpmate. Siya ang multitasker eh. Ang lalaki, siya yung nagbibigay ng vision. Direction siya eh. O ito ang ating gagawin. Ganito ang magiging direction natin sa buhay natin. So, ganun dapat ang order. Mamahalin mo siya, respetuhin mo siya. Wala namang ibang pangangailangan ng lalaki. Kung tutuusin, respeto lang, pagmamahal, yun na yun. Wala namang iba eh. Pero kung magiging modern woman ka, at makikipaglaban ka sa lalaki, parang lumalaban ka rin sa Diyos. Panginoon, kasi malalaman ng lalaki kapag lumilihis na siya. Bakit? Hindi siya titigilan ng babae. Magaling ang Panginoon. Hindi ka titigilan yan. Kapag nasa ayos ang relationship ng mag-asawa, ito natutunan ko dito sa ibang mga counselor. Bigyan mo ang babae ng isang bagay, palalaguin niya yan. Diba? Totoo naman eh. Pag maayos ang babae. Pero bigyan mo ng sakit ng ulo ang babae, palalawakin niya yan. Magiging problema yan para sa'yo. Diba? Magbigay ka ng magandang bagay, palalaguin niya yan, pagagandahin niya yan. Diba? Ang lalaki, nagbibuild siya, bigyan mo yung babae, okay yan. Pero bigyan mo ng sakit ng ulo. Subukan mo lang. Subukan mo lang. Ultimo, pagpatay kay Rizal, ikaw na may kasalanan. Diba? Diba? Ganun. Magaling ang Panginoon. Kasi multitasker nga ang babae. So, yes po. Magaling ka doon sa... Sabi siya siguro sa'yo. Ikaw mo naman lalabas. So, ganun siya. Pero kailangan ang lalaki, alam niya, ganun din ang asawang babae. May kaayusan na nilagay ang Panginoon sa mga relationships. Kaya nga kailangan pinag-aaralan ang pag-aasawa. Dahil nga sa ating kasalanan, sinira natin ito eh. Sinira natin eh. Dahil sa bahid ng kasalanan, kung ano-ano na ang nilagay nating interpretasyon sa pag-aasawa. So, ano na? Nasaan na tayo? Next slide. Bilang isang tipan, or bilang tipan, ito naman. Ang banal na institusyong ito, notice, banal na institusyong ito. Although hindi siya ordinansa. Pero ito ay banal na institusyon pa rin sapagkat ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay pinasimulan ng Diyos sa lalaki at babae. Notice sa Bible, ang first and last relationships ay marriage. Genesis 1 and 2, ang pag-aasawa, in-institute ng Diyos kay Adan at kay Eva. Doon sa Book of Revelation, ang makikita natin ay pag-aasawa ni Kristo at ng kanyang iglesia. Mataas ang tingin ng Diyos sa pag-aasawa. At pinasimulan niya ito sa lalaki at babae. Siya ay tumatayo bilang saksi sa mga pangakong ginawa ng mag-asawa upang pagpalain ang isa't isa at ibigay nila ang buhay para sa isa't isa. Yan yung sinasabi ko. Bigay nila ang buhay nila para sa isa't isa habang ginagamit ang kanilang mga pagkakaiba sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin tungo sa pagiging isang laman. So, yung differences sa buhay mag-asawa, hindi dapat pinag-aawayan yan. Ginagamit dapat yan para mapalago ang kanilang relationship. Intended talaga ng Diyos na magkaiba ang lalaki at babae. Magkaiba talaga yan. Pero unfortunately, dahil sa ating may bahid ng kasalanan ng ating isipan, ng ating mga damdamin, ang nangyayari tuloy, ginagamit ang mga pagkakaiba sa pagtataksil. Mali. So, yun, malaki ang problema ng tao. Kaya nga kailangan natin si Kristo. Sumasang-ayon siya. 16. Punta tayo sa mga huling bagay naman. Ito medyo challenging ito. The last things. Matatapos na tayo. Okay. Sumasampalataya tayo na si Jesucristo ay personal, pisikal, at makikita ng lahat ng mga mata na babalik sa lupa sa pangalawang pagkakataon sa alapaap
ng langit, upang sa wakas ay tipunin sa kanyang sarili ang kanyang bayan, ang iglesia, ihatid ang kanyang kaharian sa lupa at hatulan ang buong sangkatauhan. So, lahat tayo hahatulan. Yun yung sinasabi ko. At pagbalik niya dito, makikita siya ng lahat ng lahat ng tao, ng buong mundo. So, mamaya, tatalakayin natin yung mga questions. Katulad yung mga problematic passages katulad ng 1 Thessalonians 4 at saka Matthew 24. So, sa araw na yon, ang anak ng tao ay uupo sa kanyang maluwalhating lupa. At kapwa matuwid at hindi matuwid, ang mga buhay at mga patay ay bubuhayin muli at titipunin ng mga anghel sa presensya ng Diyos upang magbigay sulit ng kanilang sarili sa harapan ng Diyos. So, lahat tayo haharap sa Kanya at magbibigay sulit sa harapan ng Diyos. Sa Kanyang paghatol, Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa Kanyang ginawa. Ang lahat ay luluhod sa harapan niya na nakaupo sa luklukan at magtatapat na si Hesukristo ay Panginoon. Whether ikaw ay kaaway ng Diyos o ikaw ay kabilang sa Kanyang bayan, lahat ay magtatapat. So lahat, kahit kaaway, sasabihin, ang bawat dila ay magpapahayag na si Hesukristo ay Diyos, lahat ng tuhod ay magmamanikluhod sa Kanyang harapan. So, ganun ang mangyayari doon sa araw na yun. Next slide. Pagkatapos ay ihihiwalay ng mga anghel ang masasama sa matuwid. Ang mga hinirang ay titipunin sa kanan at ang mga hindi matuwid sa kaliwa. Ang masasama at di matuwid ay itatapon sa dagat-dagatang apoy para sa walang hanggang kaparusahan, habang ang mga matuwid ay papasok sa walang hanggang kaharian na inihanda para sa kanila mula sa pagkakatatag ng mundo. Matatamasa nila ang pakikisama sa Diyos sa walang hanggan. And next slide. Walang nakakaalam ng araw. May nakakaalam ba ng araw o oras sa pagbabalik ni Kristo? Wala po. Walang nakakaalam ng araw o oras ng pagbabalik ni Kristo, maliban sa Ama lang. Mangyayari ito ng hindi inaasahan ng mga tao at ito ay mangyayari agad. Kaya si Kristo ay malapit nang dumating at dala niya ang kanyang gantimpala sa mga hinirang. Next slide. Yung gantimpalang yun ay pag nanatili ka hanggang huli, syempre ang ibibigay niya ay ang buhay na walang hanggan. Kapag ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nahayag sa pagbabalik ni Kristo, ito yung gusto kong part. Kasi doon ihahayag ang lahat ng mga nanatili kay Kristo hanggang huli. So, parang ipaparade niya. Ang mangyayari, papakita niya sa buong mundo, ito yung mga tapat sa akin. Kayo ba? So doon tayo, sa ngayon, natatago tayo sa mundong ito. Hindi natin alam kung sino ang tunay na pinawalang sala. Pero sa araw na yun, makikita ng buong mundo sapagkat magniningning din tayo. May kani-kanyang ningning tayo sa glorified bodies natin. Papakita rin ni Kristo, ito ang mga nanatiling tapat sa akin. Parang katulad nung unang panahon, pag may isang emperor na nagtagumpay, pagpasok po niya sa kanyang kaharian, dala-dala niya ang lahat ng kanyang yung mga nanatiling tapat. So, nandun sa kanyang entourage. So, ganun ang mangyayari. Kapag ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nahayag sa pagbabalik ni Kristo, ang buong sanlilikha na dumadaing bilang resulta ng kasalanan ng tao ay mapapalaya sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Sa araw na yun, next slide please, sa araw na yun na ang buong langit ay mapaparam, ang bawat sangkap ay natunaw at ang buong lupa ay pawang nasunog, babaguhin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Next slide. Dito sa bagong langit at lupa, ang masayang pag-asa ng mga nagpamahal sa Diyos ay matutupad, sapagkat gagawin ng Diyos ang kanyang tahanan sa gitna ng kanyang bayan at ang buong lupa ay mapupuno ng kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa karagatan. Ang kaharian ng mundong ito ay magiging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at siya ay maghahari magpakailan-kailanman. So now, punta tayo doon sa passages na binanggit ko kanina. Buksan po natin sa Matthew 24:30-31.
At yung iba, pwedeng pakibukas sa 1 Thessalonians 4:15 to 16. Matthew 24. 30 to 31. At yung iba, doon sa 1 Thessalonians 4:15 to 16. Matthew 24, ano? 30 to 31. 30 to 31. Matthew 24, 30 to 31. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, Mm. and then all the tribes of the earth will mourn, Mm. and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven Mm. with power and great glory. Mm. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32. From the fig tree learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. Okay. So, nagbigay siya ng illustration na doon mo malalaman kung kailan parating ang katapusan. Katulad ng mga panahon, di ba? Kung kailan tagsibol, di ba? Parang tagsibol yun eh. Ganun din ang pagbabalik ng Panginoon. Ngayon sabi niya, ano yung sabi niya sa 30:31? Ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi private, kundi public. Makikita siya ng lahat. At saka nung unang panahon, may sinasabi dyan tungkol sa mga anghel, di ba? Na may mag-a-announce. Nung unang panahon, pag parating na ang hari, o may sasabihin yung hari, o papunta siya sa kanyang bayan, kailangan may nangunguna, may nauuna pala, may herald. At sasabihin niya sa bayan, maganda ang lahat, parating ang hari. So, linisin niyo yung mga kalat niyo, ganyan. Ayusin niyo yung mga bahay niyo. So, ganun ang nangyayari. Public announcement siya. At ganun din dito, sa pagbabalik ng Panginoon, public announcement siya. Punta tayo sa 1 Thessalonians 4:15 to 16. Bagamat may mga signs ng pagbabalik ng Panginoon, yung exact date and time, walang nakakaalam. Ama lang ang nakakaalam. At sinabi rin yun ni Jesus. That was in keeping with meron kasing Jewish custom sila noong unang panahon na ganito. Siguro inisip natin, bakit si Kristo lang? Bakit yung Ama lang nakakaalam? Noong unang panahon, parang may kinalaman ito sa Jewish wedding custom na ang Ama ng tahanan, siya kasi yung nagsiset ng date and time kung kailan ikakasal ang kanyang anak. Saka siya nakakaalam. In this case, yung sinasabi ni Kristo, parang katulad yan ng pag-aasawa ni Kristo at ng church eh. So sinasabi doon, ang talagang nagplano ng lahat ng ito ay ang Ama. So yun yung sinasabi ni Kristo, siya lang ang therefore nakakaalam ng schedule, exact schedule. Walang ibang nakakaalam. So hindi rin it is useless for us na mag-speculate kung kailan siya babalik. Even though alam natin na malapit na ang panahon. Actually, I agree with other theologians na nagsasabi na nasa last days na tayo. I agree with them na nasa last days na nga. Simula nung bumaba si Jesucristo, nagsimula na po ang last days. Sige. Next, 1 Thessalonians 4:15 to 16. Okay, basa po. First Thessalonians 4:15 to 16. For this we say unto by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with
the throne of God, and the dead shall rise first. Okay. Okay. So dyan, mababasa natin dyan sa ibang mga sa ibang mga congregations, ang tawag dyan sa passage na yan yung rapture passage. Pero I have to disagree na kasi kapag sabing rapture, private na pag di siya pagbabae, private na paghayag kay Kristo. Ngayon, ang problema sa rapture passage, sinasabi nila kasi na makikita natin si Kristo sa kalangitan, nasa clouds, pero hindi siya aapak sa lupa. Ngayon, ang question is, kapag gumawa ka kasi ng teaching, ang question ko dyan is, number one, ganyan ba ang pagkakaintindi ng mga apostol sa pagbabalik ni Kristo? Yung may private coming, bukod sa second coming. Private coming, one. Kung ganyan ang pagkakaintindi ng mga apostol, may sinulat ba bukod sa 1 Thessalonians 4? Ang sagot, wala. Lahat ng ibang passages na may kinalaman sa pagbabalik ni Kristo, public lahat yan. So nag-iisa lang ito kung tama yung interpretation na. Pangalawa, kung walang naisulat, at dahil walang naisulat ang ibang mga apostol, bakit naging ganyan ang interpretasyon natin? So may problema. Hindi pwedeng yan lang. Kasi kung tama ang interpretation na yan, dapat all throughout the ages, dapat ganyan din ang interpretation ng mga believers. Hindi. Lumabas lang itong teaching na ito, itong rapture teaching, mga kailan yan? Mga 18th, 19th century? 18th, 19th century. Hindi siya lumabas noong time ng mga church fathers or apostolic fathers. Hindi siya lumabas noong time ng mga apostles. So, ang layo. Kung 18th and 19th century sila, ibig sabihin, from the time of Christ, papunta, it took 1,900 years para gumawa ng ganitong klaseng teaching. Kaya, ang sa akin, ang sasabihin ko, nito na lang yan lumabas. At maraming naniwala, maraming nagturo ng ganon. Pero, all throughout Christian history, pati sa mga apostol, wala kang makikita sa Bible na may private coming si Kristo. So, ang hirap. Bukod doon, pag binasa natin yung detalye ng 1 Thessalonians 4, makikita natin yung elements ng public coming ng hari nandun. Una, meron kang herald. Kailangan malaman ng lahat, malaman ng buong mundo. May herald. Pangalawa, sisigaw ang anghel. Sa original language, yung salitang anghel ay messenger. Yun yung ibig sabihin ng anghel, messenger. So, ibig sabihin, ng panahon nila, pag binasa nila yan, ay may herald, may messenger, at sisigaw siya. Public rin yun. Hindi mo pwede sabihin na darating ang hari tapos bubulong mo. Hindi pwede. Lahat yung public elements yan. May sisigaw. Pangatlo, may trumpeta. Pati yun, public yun eh. Public element yun eh. Kailangan may i-announce. So, makikita natin doon na lahat. Tapos doon pa lang, makikita ng lahat ng mata. Na parating. Baka malapit na dumating. Palakas na palakas. Kahit naka-side siya. Masyadong mahimbing. Baka pagising niya, wala na tayo dito. So, yun. Hindi, ang hirap kasi na i-interpret ng ganun. Number one, mahilig pa naman ako sa historical theology. Mahilig ako sa history. Yun yung mga favorite na subjects ko. Talagang naghahanap ako kung merong na isusulat pa tungkol sa wala eh. Wala talaga eh. Nito na lang talaga lumabas at naituro yun eh. So, ako, babalik ako doon sa panahon ng mga apostol, panahon ng mga apostolic fathers kung paano nila itinuro ito. So, hindi ganon. So, at lahat ng elements doon sa passage na yun, lahat yun puro public.
So, therefore, ang conclusion dyan, ang pagbabalik ni Yeso Cristo, based on Matthew 24 at saka 1 Thessalonians Ay, public. 4, ay public. Hindi private. Pastor, explain mo yung rapture kasi iba hindi alam. Ang ibig sabihin ng rapture ay nandyan lang si Yeso Cristo sa alapaap. At tayo, kukunin niya tayo, aakyat tayo. Parang rapture nga. Parang, imagine yung ibong mandaragit na nandyan lang, tapos, kukunin ka, gano'n. Gano'n yung idea doon. Kaya rapture ang tawag. Pero, 18th to 17th, 18th century lang lumabas kasi yun. So, meron pa nga akong Bible nun yung kay Scofield. At yun yung pinalalaganap nila doon kaya mayroong Bible nun. So, mahirap. Ibig sabihin ngayon, nandito ko, wala pa po tayo nababalitaan na ganyan. Dami po. Yung mga rapture. Wala na lang. Tingnan nyo, may mga di ba may mga nagpapalaganap, Christ is going to come on this date. Pinapaano na rin mga... Lumipas na yung date, anong kinalabasan mo? False prophet ka. Tsaka kasi po yung rapture, sasabihin yung mga Christian, mawawala. Mawawala. Wala pa lang Diba may nababalitaan may mga nauso pa ng mga videos noon. Left behind. Left behind, di ba? Gusto pa natin pinanonood nun, di ba? Tapos nung pumasok ako sa Bible school, ayun, wala na. Nawala na ng credibility ang Left Behind series. Hindi kasi, Pastor, di ba kaya sinasabing rapture? Kasi daw, lahat tayo mga Kristiyano, kasi may tribulation daw na magaganap. So, ililigtas daw tayo ng Diyos para hindi natin maranasan yung... Yan yung yan yung pre-trib rapture. Meron ding mid-trib. Meron ding mid-trib. Yung ibig sabihin, kukunin tayo ni Kristo pagkatapos ng 3.5 years. Meron ding post-trib or premillennial. Daming mga kung ano-ano. Huwag na natin pag-aralan yun. Masyadong malilito na kayo. Malilito na kayo. Para sa mga Bible school students na lang yun. Pero ang point ko lang dito, ano po? Ano po yung pinakamadali na... Wala sa pinakamadali. Ang tanong, ano yung pinaka-faithful na interpretation? Ang binibigay ko sa inyo, yung faithful na interpretation based on 2 diagnostic questions. Ganyan ba pagkakaintindi ng mga apostol ng panahon nila? Kung ganyan ang pagkakaintindi, bakit wala silang ibang sinulat tungkol sa rapture? Second question, ganyan ba ang pagkakaintindi ng mga apostolic or ng mga church fathers? Hindi. Wala tayong mababasa sa writings nila na ganyan. In short, darating ang Panginoon, lahat tayo makikita natin siya sa... Kahit ang buong mundo makikita, matatakot sila. Makikita natin sa Book of Revelation na nandun, kitang-kita ng buong mundo ang pagbabalik ng Panginoon. Mundo ang pinag-uusapan na, hindi yung Christians. Mundo. Siyempre, ano na sila. Siyempre, matatakot na sila. Pero ano magagawa nila? Dahil siguro meron na rin tayong FB ngayon, kaya mundo. Opo, posible yun. Pero sabi din kasi sa Bible, kita-kita siya. Kita ng lahat ang pagbaba niya. Alam niyo. Pastor, di ba pag dumating ang Panginoon yung second coming, di ba parang ano yun, parang magnanakaw yun na hindi natin alam kung ano Yes. darating. Tama. Pagka ba, Pastor, pag dumating ang Panginoon, tayong mga buhay, sabay-sabay ba tayong kukunin niya o separate tayo sa mga Namatay na. namatay? Pagbaba niyo dito, ganitong mangyayari. Ang mangyayari po, dito siya bababa. Dito siya bababa. Tatalunin niya yung kaaway, lilinisin niya lahat. Mayroon na yung Pastor, baka sa apo niya, ano mangyayari? Ganun ang mangyayari po. Minsan kasi ang iniisip natin, kukunin pa niya tayo. Tapos pagkunin niya tayo, nandun tayo sa langit. Tapos dito, ibubuhos niya yung hatol niya. Tapos kung gaano kahaba yung Book of Revelation, ganun din yung kahaba yung hatol niya. Hindi mo. Yung Book of Revelation, kaya ganun ang basa, di ba? Tinuro ko po sa inyo. Parang diamond yan eh. Ang diamond, pag tinignan mo ang bawat side, may kinang siya, di ba? Ganon din ang Book of Revelation. It's the same diamond na tinitignan lang ng writer, yung iba't ibang side, iba't ibang angulo ang tinitignan niya. So, dapat ganon din ang basa natin sa Book of Revelation.
It's the same redemptive plan in different angles. So, itutuloy natin yun next year. Ngayon, ganun lang. Pagbaba ng Panginoon, hahatulan niya ang kanyang mga kaaway, hindi pa nagsisimula ang laban, talo na sila lahat. Pagkatapos nun, babaguhin na niya ang lahat. Yun na. Itatapon niya sila sa dagat-dagatang apoy. Tapos tayo, syempre, nanatili sa Panginoon. Of course, hahatulan niya pati ang sangkatauhan, di ba? Pero tayo, isasama niya tayo sa lulubusin na niya yung pagbabago. Kasi di ba, sabi ko nga, sabi ni Pablo, ang church ay considered, you are the new creation. Sa ibang versions ng Bible, ang ginamit, you are a new creature. Doon ako sa translation na, you are a new creation. Anong ibig sabihin? Ang nasa isipan ni Pablo ay nasa plano ng redemption ng Diyos, yung creation, new creation ha, new creation. Pero nagsimula siya ng new creation sa atin. Tayo yung inhabitants ng new creation at nagsimula siya sa atin. Pagbalik niya, lulubusin na niya lahat yung babaguhin na niya. Dito pa rin sa earth. Dito sa earth. Dito pa rin. So, hindi na niya tayo dadalhin pa sa langit, hindi na. Nakita nga ni Apostol Juan, di ba? Sa Revelation na, nakita ko ang new heaven and new earth. Bumaba. Saan bumaba? Dito. So, Dito hindi yung akit tayo sa langit. Dito rin. Pastor, kung dito yung new heaven and earth, diba, halimbawa, dito, siyempre dumating na ang Panginoon. So, dito rin tayo sa new heaven and earth, diba? Paano yun, Pastor? Pagka halimbawa, nagkaroon ulit ng new generation ba? Bukod, saan tayo mapupunta? Saan mapupunta yung new generation? Mga bago, ibang new heaven and earth naman. Ibang earth na naman. New generation. Merong mga ang hirap niya. Kapag sinabi kasi na magkakaroon ng new generation, di ibig sabihin meron pa. Kakaanak pa. Oo, may mga sexual relationships pa eh. Walang sinasabi ang Bible tungkol sa sexual relationships ng mag-aasawa sa new heaven and new earth. We do not know that. Ang alam lang natin ay, number one, they will not be given to marriage. Sapagkat ang kasiyahan nila ay kay Kristo na. So ang magiging turing natin sa isa't isa, although meron tayo sigurong knowledge, past knowledge of the previous earth, previous heaven and earth, pero at the same time, it will be overshadowed by the current or better relationship that we have with Christ that is unveiled. So, parang siguro magiging turing ko na kay Joey siguro sa panahon yun, parang kapatid ko na lang. Pero may knowledge pa rin siguro na at the same time na asawa ko. Ngayon, hindi ko alam kung anong magiging treatment ng Panginoon doon. Kung magkaisang laman pa rin ba kami o hindi na, walang sinasabi. So, parang babaguhin na yung mind natin. Well, definitely, babaguhin talaga ng Panginoon. Pero definitely babaguhin. Pero yung extent na makakalimutan mo, meron ka bang makakalimutan? O kasi minsan pag iniisip natin, pag binago, ibig sabihin may mabubura, ganun ba? I don't think na may buburahin siya. Ang tingin ko lang, meron siyang babaguhin doon. Hindi ko alam yung extent ng pagbabago. Pero ang mangyayari doon, number one, mawawala yung definite ito. Ito yung mawawala. Mawawala yung bahid ng kasalanan sa isipan natin at sa mga puso natin. Therefore, ultimately magbabago ang nature ng tao. Kasi ang totoong nature naman ng tao, walang kasalanan. So, yun lang mawawala. Kaya nga, di ba, on that day, He will wipe every tear from our eyes. Wala nang sickness, wala nang death. Yung mga ganun, wala na. Given na ganun yung panahong yun, yun yung nire-reveal sa atin ng Panginoon. At I think maging content tayo muna sa ganung mga bagay. Merong mga bagay na hindi ni-reveal ng Panginoon sa kanyang salitaan. Hindi ko rin masagot. And there's no point in speculating. Tsaka di ba, Pastor, sabi, bibigyan tayo ng mga tirahan. Definitely meron. Bawat. Kasi meron din trabaho. Kasi ang work,
ang work is part of humanity. We need to work this earth. Hindi nagbago ang command ng Panginoon na ano yung ginamit niya sa kay Noah? Be fruitful and multiply and fill the earth. Hindi na bago yun eh. So, hindi ko alam kung meron yung be fruitful and multiply, kung doon sa new heaven and new earth, kung meron pa rin sexual relationship doon sa ano na yun, sa command na yun. Ayun ang kailangan ko pang pag-aralan siguro. Pero di ba, Pastor, bibigyan tayo ng bagong katawan? Sabihin, mawawala yung mga sakit-sakit natin. Mawawala. Yung mga naging resulta ng sumpa ng kasalanan. Babalik tayo sa kung yung ewan ko lang, Pastor. Much better. Actually, much better. May narinig ako na babalik daw tayo, kunyari, tumanda tayo, namatay tayo. Babalik daw tayo sa age. Kung ano yung edad ni Jesus na 30, yun daw yung babalik tayo sa. Sabi ko, paano naman kung namatay na bata? Mag-a-advance siya sa 30. Hindi ko alam. Yan, hindi natin alam. Masyadong maraming speculation. Pastor, ito yung yung pinag-uusapan namin ni Danny nung kami. Ang ano kasi niya, sabi niya, pagdating ni Jesus Christ, lahat tayo doon, ano tawag doon? Ano tawag doon? Aawit? Hindi po, Sasamba? kumbaga, ano tayo kung ano kasalanan natin, Ano yan? Yan yung ano? Judgment. Oo, i-judge tayo na, Yung Great White Throne oo, basta Judgment. yun nga yung sabi, lahat tayo, i-judge tayo. O ikaw, nung nasa Base yan. langit ka pa, nung nasa lupa ka pa, ito yung ginawa mo. Papakita sa'yo si Malaking screen. pilon. Oo, hindi totoo yun. Napulot po yun sa ano. Napulot po yun sa ano. May mga tracts kasi noong 1980s, 1990s na dinidistribute na ganon, ipapakita sa tilon, parang isang movie house. Opo, Tapos yun. papakita yung buhay mo. Ilang libong tao yun. Hindi ilan ang panonoorin mo nun. Kaya nga, Hindi, tagal mo nun, di ba? kaya nga sabi ko kay Danny, wala na, ano ka na binago ka na ng Panginoon, nililis ka na ng Panginoon, pagdating mo, i-judge ka pa. Yun nga yung I-judge ka, namin. i-judge ang lahat ng sangkatauhan dahil lahat tayo may Adan. Kailangan ipakita na ito yung totoo. Kumbaga ganito kasi korte yun eh, courtroom yun eh. So kailangan isalaysay. Kailangan bigyan ng hatol ng tao. Kailangan yun, tuwid ang Diyos eh. So, ibig sabihin, pero ang ganito ang mangyayari sa courtroom. Pag courtroom, kailangan lahat hatulan, kasi totoo naman eh. Nagkasala tayo eh, totoo naman. So, haharap tayo. Pero hindi yung sinasabi namin, ilon, tapos manonood ka ng parang sine, iisa-isahin. Hindi ka. So, lahat tayo haharap sa Panginoon. Siya yung dakilang hukom. Lahat tayo haharap. Kasi kabilang tayo kay Adan eh. Anak tayo ni Adan. So, dahil tayo kay Adan, dapat hatulan tayo sa ating kasalanan. Ngayon, ang mangyayari ganito. Sino ang dapat na ano? Kanino ba namatay si Jesucristo? Yun yung magiging tanong. Kasi, sino dito yung mga binayaran at pinawalang sala ni Jesucristo? Yun yung magiging tanong doon. Ano ang magiging basis ng hatol? Ang magiging basis ng hatol, yung kay Kristo. Siya yung ating tagapamagitan na. Siya yung tagapamagitan eh. So, anong sasabihin ni Kristo? Anong sasabihin niya? Ito ang akin. Sila ang aking... Hindi. Sila ang aking tinubos sa pamamagitan ng aking dugo. So ngayon, anong sasabihin ngayon ng hukom? So, ibig mo bang sabihin, dahil tinubos mo sila sa pamamagitan ng iyong dugo, hindi dapat silang hatulan? Tama. Dahil ako ang hinatulan para sa kanila. So dapat silang mapalaya. Pinawalang sala na sila eh. So ngayon, i-confirm na ng hukom. Sila ang pinawalang sala kay Kristo. Paano yung iba? Yun yung question mark. Yun yung nakakatakot.
yun yung yun yung Diyos mismo, siya ang uupo. Paano yung pastor, yung mga nagsasabing mga Christian, mga false teacher, false teacher yung pastor nila, ano, paano yung mga yun? Actually, sabi nga ng scriptures, hatol ng Diyos yun sa kanila, ngayon pa lang. Although tingin natin na nilinlang sila, pero sa totoo, ginusto nila yun. Mas gusto nilang makinig sa mga false teacher kaysa maging tapat sa Panginoon. So, ibig sabihin ngayon pa lang, ninahatulan na sila. Nahatulan na sila. Kaya nga diba sabi sa John, chapter 3, yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo, ngayon pala ay hinatulan na. They are condemned already. Yun yung nakakalungkot ko. Naniniwala na sila. Si Kuya Danny, nakatulog. Ano ba Hindi yun? po. Wala pa, hindi ko na. Hindi pa. Sabay-sabay tayo lahat eh. Kasama. Sabay-sabay tayo. Di ba sabi nga 1 Thessalonians 4, hindi tayo mauuna. Ang mangyayari, di ba, sila ang unang magigising, yung mga namatay kay Kristo. Tapos tayo susunod, tapos lahat tayo sabay-sabay nangangarap. Makikita natin pagbalik ni Kristo, magigising sila. Sinabi po ba kung nasa amin? Ano rin? Yung, ay ba, Nasaan sila? Opo. Oo, na kay Kristo. Di ba sabi nga ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Tapos pag diniscuss niya yun later on na ang kanyang kamatayan ay kay Kristo, diretso siya kay Kristo. Ano na siya sa piling ni Kristo? Yun nga lang, wala pa siyang katawan. Kaluluwa lang siya. Walang katawan pa. Lahat tayo, pagharap natin kay Kristo, Bibigyan tayo ng katawan. So, yung second coming lang talaga, Pastor. yung Hinihintay. sila. Apo. Yung second coming na lang hinintay. Doon makikita natin yung mga na kay Kristo, magkakaroon ng katawan. Yung mga namatay sa Kanya. Yung mga kaluluwa nila, Pastor, doon lang. Nandoon. Buti alam Nandun ngayon, opo. Kasama At least sila. alam natin yan. Kasi hindi natin alam. Kaya nga iba sabi ayaw nila magpa-cremate kasi daw pag dumating si Kristo, paano daw mabubuo? Sabi namin, yung Diyos na syempre bubuo. Kaya niya yun. Kaya niya. Wala problema doon. Okay. Ganon di pastor, kung ano ba, doon yung kaluluwa mo kung binigyan ko ulit ng katawan, ganun pa rin itsura ng Opo. pagmumukha ko, ganun din. Kasi, Sabi yung nation, di ba? tingnan niyo yung, ganito po ang, hindi, ganito, medyo macho yung katawan. Magiging katawan, di ba? Pwede pumilit. Pati daw ka niya, no? Baka masalamin sa yung kaluluwa. Actually, hindi, baka may konting pagkakaiba. Baka may konting pagkakaiba. Kasi, yun eh, mga glorified body yun eh. Pero ang kinaganda niya, makikilala tayo. Pansinin niyo nung sa transfiguration ni Jesus Christ, nung umakyat sila sa bundok, di ba? Ang nangyari, sa antok, natulog ang mga apostol. Naiwan ng Panginoong Jesus na nananalangin. Tapos biglang biglang lumitaw sa kanya, isa sa kaliwa, isa sa kanan, si Elijah at saka si Moses. Tapos nakagising si Pedro, nagulat siya, nalimpungatan. Sabi niya, nandito pala. Tapos pagkatapos nun, nawala yung dalawa, sabi niya sa Panginoon, sabi ni Pedro sa Panginoon, katabi mo pala si Elijah at saka si Moses. Di magtayo tayo ng 3 tolda rito, isa para sa iyo, isa para kay Moises, isa para kay Elijah. Ang tanong dyan, although hindi naman yun ang tinuturo ng passage, pero ang tanong, bakit niya nakilala? Si Elijah. Si Elijah at si Moises. Hindi naman nabuhay si Pedro nung panahon ni Elijah at ni Moses. Wala namang picture. Ano ang markings na nakilala? Most probably sa harapan ng Panginoon, makikilala natin ng isa't isa. Makikilala natin kung sino si Adan, makikilala natin kung sino si Daniel, makikilala natin kung sino si Moises. Kahit na, kahit hindi pa pinakikilala sa'yo, makikilala mo. Pagdating natin. Malamang ganun. Kakilala natin sila. At the same time kasi, mag-i-improve din ang kaalaman natin eh. Ngayon kasi yung kaalaman natin, nalilimit dahil sa ating kasalanan. May bahid kasi, yun yung problema. Hindi na nakasombrero sila. Pastor, na ngayon hindi na inaantay pa si Elijah.
Sino po? Yung ibang country, ibang... Pwede hintayin nila. Iyan naman si Elijah. Yung parang yan, kasi ginagawa na ng ano din eh. Hindi, pero yung sabihin, kahit anong nasyon, kahit anong salita, alam na natin. Magkakaintindihan. Magkakaintindihan Opo, na. as a New Heaven, New Earth, opo, magkakaintindihan. Magkakaintindihan. Pero, ito ang ano ko. Ang iniisip ko kasi, ang Diyos, magaling eh. Pag tinignan mo sa Genesis, sabi niya, be fruitful and multiply and fill the earth. Hindi ginawa ng tao yun. Ang ginawa ng tao, gumawa ng Babel, ng isang tore. Imbis na kumalat sa buong mundo, gumawa ng tore. Ang ginawa ng Diyos, minsan may humor ang Panginoon eh. Ang ginawa niya, ayaw nyo? Ayaw nyo sumunod. You don't want na kumalat sa buong mundo. Samantalang binigay ko sa inyo ang buong mundo. Ayaw nyo? O sige, ganito lang gagawin natin. Bigyan ko kayo ng iba't ibang wika. Sigurado kakakalat kayo. So ngayon, kumalat ngayon ng mga tao. Binigyan niya ng iba't ibang wika. Ngayon, iniisip ko, may iba't ibang wika pa rin ba tayo? Yun nga, Pastor. Sagot ko, oo. Pero nagkakaintindihan na tayo. Basta wala na yung bawa, Philippines, US, mga gano'n, wala nang gano'n. Hindi, Wala pero, na. Sabihin, yung kunyari, para tayo nagtatagalog, pag may nag-Spanish dyan, Maiintindihan naiintindihan na na natin. Ganun. Pag may nag-Chinese, Tingin ko ganun na. natin. Kasi mag-i-improve na yung knowledge natin eh. May ay na. Tingin ko ganun. Ganun ang mangyayari. Kasi, kaloob, hindi naman papaguhin ng Panginoon yung, hindi naman part ng kasalanan ng tao Nationality. yung wika eh. Kung tutuusin, pag tinignan mo nga sa church ha, ang isa sa mga gift na binigay ng Panginoon sa church speaking in tongues. Speaking in languages. So, kung natuto kang mag-Arabic noon, baka, who knows, baka mas magaling ka na mag-Arabic later on. Makikita mo yung mga kaibigan mo nakakilala sa Panginoon noon, Middle East. Diba? Ganun na. Makakaintindi ka na ngayon. At kung gusto mong magsalita rin ng ganun, makakapagsalita ka na. So, ang laki pala ng New Heaven Earth. Pagdating ng ano. Ako, Dito pa din. May transportation pa din. tingin ko meron pa rin. Meron pa rin. Pero hindi na katulad ngayon na madali tayong mapagod, nagkakasakit. Kasi, ang problema sa atin ngayon kasi, di ba sabi, on the day you eat of the fruit, you shall surely die. Sa English yun, pero mababaw kasi yung English. Sa original language, pag binasa yun, on the day that you eat of it, dying, you shall die. Ibig sabihin, ang buong sangkatauhan, dahan-dahan na mamamatay, araw-araw siya patungo sa kamatayan. So, ganun ang buhay ng tao. Pahina ng pahina. Pahina ng pahina. Madali kang mapagod, nagkakasakit. So, tumatanda. Ben, yung nasasakit tuhod ko doon. Wala na yun. O yung mga ganyan-ganyan, masakit sa... Wala na. Wala tayong pwede pagyabang ka na. So, umihina. Basta wala nang kamatayan. wala. Kasi, yun nga yung pinakahuling tatalunin eh. Yung kamatayan. Kaaway natin yun eh. Hindi yun part ng human nature, ang kamatayan. Ang kasalanan at kamatayan ay hindi part ng human nature. Talagang tinak. Ano siya? Part yun ng sumpa ng kasalanan. So, hindi siya dapat na part ng humanity. Sa plano ng Diyos, tatalunin niya, kailangan niya itapon yun sa dagat-dagatan apoy. Eh, swerte na nga Pastor yung sinasabi. Naka-80 ka, naka-90. Opo, pero doon sa New Heaven and New Earth, hindi ka na magbibilang yan kasi ano pa naman ang 80 at 90 sa eternity, di ba? Pero ilang taon ka na? 1 million. Wala na, hindi mo na mabibilang actually. Opo. Siguro, Pastor, sa New Heaven and Earth,
30% sa nakakano doon, ano? 70% doon sa ano. Sa ano po? Sa impyerno daw. Di natin. Baka mas konti pa. Kasi ang tingin ko dyan, yung, tandaan niyo yung talinghaga na binigay ng Panginoon sa yung makipot na daan at saka makitid na pintuan. Sabi niya, konti lang yun. Konti lang yung pumapasok doon sa ano. So, hindi nakakagulat kung less than 30, less than 20 ang nasa new heaven and new earth. Hindi nakakagulat yun kasi sinabi na ng Panginoon. Konti rin pumapasok doon. O kaya Leia, ha? Nasa makitid yung daan tayo, Leia. Talagang literal na daan. Literal. Hirap makikitandaan. Hirap ng buhay, no? Sa makitid. Kaya magkakakilala tayo doon kasi konti lang. Okay. May questions pa po? At kung saan na tayo nakapunta? Hindi, magandang pag-aralan, Pastor, kasi doon na yung ating destination, final destination. Maganda Doon talaga eh. yun doon sa ano. Nakakaawa naman yung mga... Pero yun nga lang. Kaya nga, kung tunay na naaawa tayo sa kanila, what's the best way na i-express your, but through the proclamation of the gospel? Kasi wala namang ibang Way. walang Walang ibang daan. walang ibang way para mabuksan ng mga mata ng tao kundi sa pamamagitan ng ebanghelyo. Yun ang may kapangyarihan, di ba? Pinag-aralan natin yung gospel. The gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes. At sabi rin ni Pablo na ang hearing of the gospel comes from the proclamation of the gospel. Hindi sila makakapakinig kung hindi muna natin ipapahayag. Okay? Kung wala na, nagkano na ba? Sino na yan? Speaking of Ayun na. Okay? Kung wala na po, sige. Let's come to the Lord in prayer.